Nakilala ko ang 18 anyos na si Mikael, di niya tunay na pangalan. Sa unang tingin, mukhang tipikal na binata si Mikael, pero mabigat ang kanyang pinagdaraanan. Positibo si Mikael sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Kailan mo nalaman na you are HIV positive? Nung 17 po ako. Yung 17? Opo. Paano mo nalaman? Kasi po nung time po na yun, nagkasakit po ako. Nilagnat po ako, bale, 1 month po nalagnat. So doon ko na po naisipan magpa-test kasi alam ko rin po sa sarili ko na active po ako sa mga sexual activities po, ganun. Menor de edad pa lamang si Mikael nang magsimula siyang makipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Pero hindi lang daw basta tawag ng laman ang nag-udyok sa kanya, kundi ang matinding tawag ng bulsa. Bale, i-hire ka po for yun po, yung makikipag-sex ka sa kanila, ganun. Bale, doon po ako kumukuha minsan ng kapag nare-short po ako sa mga tuition ko, sa mga exam permits ko po, ganun. Magkano yung bayad sa'yo doon? Nag-range po dati ng 1.5 to 2K po. Maagang naulila sa mga magulang si Mikael. May mga pagkakataong hindi sapat ang suportang pinansyal na ibinibigay sa kanya ng mga kamag-anak para sa pangmatrikula. Nagtanong po ako sa friends ko na ano kayong magandang racket? Considering po yung age ko na yun, syempre minor po ako, wala pong tatanggap sa akin sa mga trabaho, ganun. So merong friend po sa akin na nag-alok na, ate meron akong alam, ganyan-ganyan. Merong app kasi na in-introduce po ako sa isang, bali hooking app po siya. Tapos doon na po ako napasok na, magpo-for-hire ka pero ganyan-ganyan. Hindi ka gumagamit ng protection? Minsan po gumagamit, minsan po hindi. Although aware naman po ako sa pwedeng mangyari, pero nung time po kasi na yun, parang iniisip ko na siguro hindi pa naman siguro laganap dito sa sa province natin yung ganyong sakit. Ay, alam ko po yung risk, pero parang doon po kasi nagbe-base lang ako sa physical appearance ng tao po. Na kapag mukha naman siyang healthy, ganun, siguro naman wala, ganun. Matapos niyang magpa-test, March 2023, lumabas ang resultang positibo siya sa HIV. Talagang nag-blackout po ako, tapos hindi ko na po alam kung anong sasabihin ko. Bakit hindi mo sinabi sa family mo? Kasi po, yung iba po sa kanila homophobic po sila eh. Naitatopic din po yung HIV sa mga balita, ganun. Ikaw, kapag nagkasakit ka ng ganyan, bakla ka pa naman, ganyan. Papalayasin kita, ganyan. Or ipagtitigil kita sa pag-aaral, ganun. Nakakakuha po ako ng ganung threat, kaya hindi po ako open sa kanila. So, sinong may alam ngayon na meron kang HIV? Sa family ko po wala po talaga, kahit sino. So, bale, mag-isa ko pong in-overcome po lahat, pati yung mga laboratories, gano'n. Kahit mga friends ko, hindi ko po mapagsabihan eh. Pero bukod sa mga dumadami ng kaso ng HIV sa Pilipinas, isa pang nakababahala ay pabata ng pabata ang mga nahahawa nito. Ayon sa datos ng Department of Health, dumarami na rin ang kaso ng mga menor de edad na HIV positive. Si Mikael, 17 years old lamang nang malaman niyang positibo siya sa sakit. Nahirapan din siyang makakuha ng gamot dahil sa limitasyon para sa mga menor de edad na nakasaad sa ating batas. Parang ang dami ko pong kinomply, pabalik-balik po ako doon. Dahil nga po nung time na yun, minor pa po ako. Ayon kasi sa Philippine HIV and AIDS Policy Act, HIV testing lang ang malinaw na pwedeng gawin ng mga edad 15 to 17 nang walang consent ng mga magulang. Hindi malinaw sa batas ang access ng mga menor de edad sa iba pang mga serbisyo na may kinalaman sa HIV primary care gaya ng ART, PrEP, at pati ang pagbili o pagkuha ng libreng kondom. Base rin naman sa mga datos na meron tayo sa Pilipinas, as young as 12 to 15 years old, nakakaroon na ng sexual debut o yung unang sexual engagement. And then yung time lang na makakapag-access sila ng condom is only around 18 years old and above. Kasi nandun pa rin na ang pwede lang bumili ng condom ay 18 pataas. No, kung titingnan ngayon natin, kung ang age na nagkakasex is by age 14, 15,
makaka-access lang ng condom by 18, ito yung tinatawag nating condom lag. So aktibo sila sa sex pero wala silang access sa mga prevention. Hinihiling din ng mga HIV awareness advocate na amyendahan ng batas na ito nang sa gayon mapayagan ng mga menor de edad para sa mga ganitong uri ng serbisyo. Dapat ding sumunod sa pagbabagong yon yung mga intervention such as access to condoms. So that's one, that's good, providing free condoms. However, yung kunyari ayaw kumuha ng free condom, gusto bumili, limited sila by that age. Yung iba naman, gustong mag-PrEP even at a young age. So unfortunately, since limited yung mga guidelines into age na kailangan 18 and above, hindi ngayon naa-allow magbigay ng PrEP sa young age group. Laging naka-angkla pa rin dun sa issue or concern about minors providing consent na kailangan may either parental consent or assent coming from a medical provider. Ayon naman sa Philippine National AIDS Council o PNAC, kasalukuyan na nilang inaasikaso ang pag-amyenda sa batas ukol sa HIV at AIDS. Sa bago nating IRR ngayon, na draft pa lang siya, hopefully ma-address natin to. Kasi ang sinasabi natin ngayon sa ating IRR is, ang kailangan natin tignan is yung saan ba yung pinaka-best interest ng bata. No? And this is, pag na-diagnose siya na may HIV, dapat i-treat dapat kaagad siya. This coming September, we will be having this, meron po tayong PNAC plenary meeting at i-present yung first draft. So kung meron pa mga input or any information from other government agencies at ibang partners, baka medyo tumagal pa ng konti. Pero ang target natin within this year is matapos yung bagong IRR. Bukod sa malaking tulong na maibibigay ng medisina, kailangan din ng mga taong may HIV ang suportang emosyonal. Hindi rin basta-basta ang epekto ng HIV sa mental health ng mga pasyente, lalo pat lagana pa rin ang diskriminasyon sa mga taong may HIV. Ang isa pang maaaring nakaka-apekto sa behavior nating lahat is of course ang ating mga personal and cultural biases. So for example, ang isang tao, mahihiyang magpa-test kasi ay pag nalaman nilang sexually active ako, marumi akong tao, na may STI akong dala or ako'y nagkakalat. May stigma, no? Self-stigma yon. Then meron din kapag tayo may nalaman tayo, ay si kapitbahay A nagpupunta sa social hygiene clinic, siguro may STI yan. So meron tayong mga interpersonal stigma na tayo mismo ang nagbabato sa ibang tao. So nakakaranas ng diskriminasyon din yung taong maghahanap ng HIV services, whether coming from a colleague, a peer, or even from a healthcare provider. Sa ngayon, hindi pa handa si Micael na aminin sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang kanyang pinagdaraanan. Sinong support system mo in terms of yung mental health mo, emotionally? Sinong napagsasabihan mo? Wala po talaga eh. Pero minsan, mga strangers po sa Facebook pero anonymously lang po. Hindi ko po talagang nilalantad yung identity ko. Bakit tinatago mo? Hindi lang sa family mo, pero other... Kasi sure po kung andun magkakaroon po ng discrimination, especially po na alam po natin lahat na hindi po lahat ng tao is educated sa ganitong sakit. Ine-encourage na dapat open ang mga magulang to discuss these things sa mga anak. Kasi nga, para yung bata would feel safe to discuss this sa family. So providing a safe space talaga for people, regardless of age, lalo na sa mga bata, ito yung mag-encourage sa kanila to keep the communication open. And if mag-open sila sa atin, mas matutulungan natin sila on how to keep themselves protected. Not just for HIV, but even for their own sexual health